Oh, kuya, kamusta na yung pakiramdam mo? Ayos lang naman. Ate, mga ilang linggo na lang pala, malalaman na natin yung resulta ng ano ni kuya. Kaya nga eh. Sana lakasan mo yung loob mo kung ano man malaman natin. Alam mo, te, Abo, handa na naman ako eh. Kahit anong maging resulta sa check-up ko, handa na ako. Ano ko ba naman? Huwag ka magsalita ng ganyan, kaya natin yan. Ilalaban namin yan. Magtutulong-tulong kaming magkakapatid para maging maayos yung karamdaman mo. Ay, kuya. Ay, dito rin pala kayo. May dalang pasalubong para sa'yo. Para at paano gumangaan yung paramdam mo. Salamat, Dong. Oh, kamusta nang pala ka paramdam mo? Medyo okay naman. Naiinom mo naman lahat ng gamot mo. Hmm. Siya nga pala kuya, Oh, malalaman na natin itong darating na mga linggo, yung resulta ni kuya. Malalaman na natin kung ano ba talaga yung sakit niya. pero sana naman maging okay na siya, no? Oo, hindi ng mga Hindi naman hiling natin. lagi namin pinagdarasal eh. Para sa'yo. Gumaling ka eh. Dasal lang. Kaya natin yan. Oo kuya, laban lang. Kaya mo yan. Alam ko naman yung mga kapatid. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid. Dahil alam ko naman na nag-aalala kayo sa akin. Oo naman kuya, tayo-tayo lang naman yung magtutulungan dito eh. Kaya laban lang, manalig ka lang. Huwag ka susuko. Kaya mo yan. Iwala ko sa'yo. Salamat. Labanan mo lang. Lakasan mo lang lagi ang loob mo. Tsaka huwag mo kakalimutan magdasal palagi. Oh, kumpleto na pala kayo dito. Kumpleto na pala ang pamilya. Ano gusto nyo? Tawagin ko pa yung mga kapitbahay natin para mas marami kayo dyan? Hindi naman sa ganun, Jay. Siya nga pala. Malapit na natin malaman yung resulta ng check-up ni kuya. Siguro itong linggo na darating. Eh, anong pakialam ko? Sa darating na resulta niyan, eh mamamatay din naman yan. Ano pong magagawa ko dyan? Bakit ganyan ka magsalita sa kapatid mo? Ba, ano ba problema mo? Anong problema ko? Porket may sakit yan eh. Siya na lagi ang inaalala nyo. Paano naman ako? Jay, huwag ka naman ganyan. Alam mo naman may sakit yung kuya natin. Hindi mo ba napapansin yung kalagayan niya? Mapapansin. Ganun din naman yan. Mamamatay din naman yan. Bastos yung bibig mo ah. Wala ka ng galang ah. Walang galang. Paano pa kayong gagalangin eh? Siya na lang lagi ang inaatupag nyo. Siya na lagi ang binibigyan nyo ng atensyon. Paano naman ako? Bakit? Di mo ba siya kapatid? Bigyan nyo rin ako ng halaga. Hindi lang puro siya. Hindi ka nakakaintindi ng kalagayan niya. Ano bang problema mo? Ano ba gusto mo mangyari? Ikaw magkasakit? Kung pwede nga lang eh. Ako na lang eh. Para yung atensyon nyo nasa akin lang. Teka, lalo mong pinabibigat yung sitwasyon eh. Alam mo nga nagkakaganto na tayo eh. Kung ano-ano ba yung naiisip mo? Nagiging makasarili ka. Hindi ako makasarili ate! Masama lang ang loob ko! Siya lang lagi ang binibigyan nyo ng halaga dito sa pamamahay na to. Sana bigyan nyo rin ako ng halaga rito. Unawain mo naman yung sitwasyon natin. Ano? Gusto mo? Sa'yo namin itutuon yung pansin? Hayaan natin mamamatay ang kuya mo? Doon din naman ang pupuntahan yan eh. Mababastos ka talaga eh, no? Dito na nga ako. Makaalis na nga rito. Mawala kayong kwentang kapatid. Mga puwis kayo. Bakit ba nagkakaganyan yan? Wala talagang galang yan. Dati pa yan eh, ganyan. Mga kapatid, tindihin nyo na lang si JJ. Siguro may pinagdadaanan lang yan kaya ganyan yan. Hindi. Mas intindihin mo ang sarili mo. Oo nga kuya, intindihin mo yung sarili mo. Tama yung sabi ni ate. Nagiging makasarili na yung loko-lokong yun eh. Hindi niya pa nararamdaman yung nararamdaman mo. Ikaw yung may sakit. Hindi siya. Ayos lang sa akin yun. Siguro, malapit na rin naman ako mawala kaya okay lang siguro yun. Kuya, huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag mong isipin Huwag yan. mo isipin yun. Malalagpasan din natin lahat yan. Tsaka huwag mo na intindihin yung sinasabi ng kapatid mo. Wala lang magawa sa buhay yan. Oo nga. Naisipin mo na magsasama pa tayo ng mahabang panahon. Hindi yung ganyan na iniisip mo yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa paggaling mo. Maraming salamat talaga sa inyo mga kapatid. Siguro kung wala kayo, matagal na siguro akong nawala dahil napapanghinaan na rin na kasi ako ng loob eh.
Huwag mo nang isipin yun. Dapat lang magpahinga ka. Huwag mo stressin ang sarili mo, lalo na dyan sa kapatid natin walang kwenta. Basta kapit lang kay God. Lagi ka lang magpipray, huwag mo kakalimutan yan. Tama. Salamat talaga sa inyo. Sana lang, pag dumating ang result. Sarap talaga ng buhay na ito. Sarap, no? Ang sarap ng pagkain ng may halong pagmamahal talaga. Swerte mo. Ikaw lagi ang binibigyan nila ng atensyon. Samantalang ako, kahit anong kabutihan ang gawin ko, wala pa rin. Oh, kumain ka! Di ba? Yan naman ang gusto mo? Lahat ng atensyon nila nasa iyo? Di ba? Ano na naman yan, Jay? Minamaltrato mo na naman si Kuya! Ano kanina naman ba yan? Wala naman akong ginagawang masama dyan. Kita-kita ko yung ginagawa mo! Wala naman akong ginagawa sa kanya. Kaya mo ba magtitino? At kailan mo lang kayo? Ano nangyayari sa atin? Tumigil na kayo! Hindi ko naman ginusto yung ganito magkasakit ako. Ano gusto nyo? Mamatay na lang ako? Para matapos na yung lahat ng ito? Dahil ba sa kalagayan ko kaya kayo nagkakaganyan? Hindi ko naman ginusto na magkaganto ako. Gusto ko na lang mamatay para tumi. Gusto ko na lang mawala. Para hindi na kayo magkaaway-away. O Erwin, ngayon ang punta natin sa ospital para mapacheck up ka. Handa ka na ba? Oo, ate. Handa na ako kahit kung ano man maging resulta ng sakit ko. Handa na ako. Huwag ka mag-alala. Malalagpasan natin lahat to. Kung ano man mag-resulta ng laboratory mo, paghahandaan natin. Ate, salamat ate. Ate, kuya, pasok muna kami sa trabaho para makabili rin kami ng mga gamot na kailangan ni kuya. Teka, papasok pa kayo? Alam niyo naman na ngayon ang check-up ni kuya niyo. Eh ate, hindi kami pwedeng umabsent sa trabaho eh. Kailangan kami ni Foreman dun eh. Balitaan nila lang kami sa resulta ni Kuya. Ate, tawagan mo agad kami kung ano man yung resulta na ibigay sa inyo ng doktor. Sige, hindi talaga pwede. Ako nang bahala sa kuya niyo. Okay lang. Kayang-kaya ko to. Sakit lang naman to. Malalagpasan din natin to mga kapatid. Alam naman namin yung kuya, basta tatagan mo lang yung loob mo. Kahit ano man ang mangyari. Sa dasal lang, gagaling ka. Dati kung anong bahala kay Kuya. Sige, mag-iingat kayo. Kayo rin ate mag-iingat din kayo. Tatawag na lang ako sa inyo kung ano man ang mangyari sa resulta ng kapatid niyo. Sige, salamat. Ingat kayo Sige, dito na kami, kuya, ate. Kami, pakatatag ka. Gagaling ka din. Salamat. O ano, handa ka na ba? O ate, handa na ako. Tara na, para maaga tayo. Good morning po, Doc. Good morning po. Kamusta po yung resulta ng laboratory ng kapatid kong si Erwin? Kayo po pala ang kapatid. Ito nga po, binabasa ko na po siya. As you can see po, na kailangan niya na po talaga ng agaran ng operasyon dahil po malala na po talaga ang kidney failure niya. Hindi na po ba madadaan sa gamot? Hindi na po talaga dahil kapag hindi pa po siya naoperahan, maaari po niyang ikasawiin. Diyos ko. Kawawa naman ang kapatid ko. Ano po ba dapat natin gawin? Ang kailangan po natin gawin,
magtanong po kayo sa mga kamag-anak niyo kung may willing po bang mag-donate ng kidney. Dahil po sa case ni Erwin, siya po ay AB+, na napakahirap hanapin. May kilala po ba kayong mga ganong case ng dugo? Parang meron po. Yung nakababata namin kapatid. Dok, magkano naman po kaya nga abuti ng operasyon? Ma'am, huwag po kayo mag-alala dahil sagot na po ng ospital ang operasyon ng kapatid niyo. Ang kailangan niyo lang po is makapaghanap ng donor at maging maayos ang kapatid niyo po. O sige po, Dok. Hahanap po kami ng paraan para gumaling na yung kapatid ko. Kuya, kuya! Oh, bakit? Si ate, natawag! Oh, bakit daw? Hindi ko nga alam eh. Kausapin mo nga. Hello, ate! Hello, Ba't Dong. tawag ka? Ang kuya mo, naka-confine na. Ha? Eh, Nakakapagpay? Ate, ano pa sabi ng doktor? yun nga, sabi ng doktor, kailangan daw maoperahan. Kailangan na daw magkaroon ng donor para sa kidney niya. Kung hindi, mawawala ang kuya mo. Nandong agad ang donor ni kuya. Anong ano daw? Anong donor? Ano bang kailangan para magawa natin ng paraan? Ano bang kailangan? Sa kidney nga. Eh, di ba lumalala ng sakit ni kuya? Kailangan ka ng donor. Ora-ora yung mismo. Kundi, mawawala daw si kuya. Naisip ko nga si JJ. Si JJ ang match para sa kanya. Kailangan natin makausap si JJ. Si JJ daw match. Si JJ? Kailangan natin kausapin si... Ano to? Kailangan natin siya makausap. Kundi, mawawala si kuya, ha? Kailangan na natin, wala na tayong panahon. Uuwi na rin ako para makausap na rin si JJ. O sige, te. Hindi ka agad kami nakakauwi. Hindi kami pinapayagan ni Foreman, eh. Diyos ko, kung magpaalam kayo para mabantayan niyo si kuya niyo sa ospital, kailangan ko umuwi ng bahay. O sige, te. Pipilitin namin si Foreman. Sige, te. Sige, uuwi na ako. Kailangan daw na natin magpamamorman. Kailangan na daw ni kuya ng bantay ko. Anong gagawin natin ito, kuya? Jay, buti ate. nakita kita. May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Ano naman yun natin? Nakakonfine ng kapatid mo ngayon. Kailangan niya ng donor. Ngayon, kailangan nyo ako. Dahil kailangan nyo ng donor. Samantalang dati, hindi nyo ako pinapansin. Pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Para sa kapatid natin. Lagi na lang kay kuya. Lagi na lang kay kuya, ate. Sana, pinaramdam nyo rin sa akin kung gaano nyo siya kamahal. Jay, parang awa mo na. Para sa kapatid natin. Mawawala siya pag hindi na yung gawa ng operasyon. Kaya mag-operasyon ngayon na. Parang awa mo na, Jay. Ate, naiisip ko yung mga ginawa nyo sa akin. Hindi ka pambabaliwala. Na, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kung ano na naging galit mo, tabi mo sa kapatid natin, isang tabi mo muna. Kailangan natin siya tulungan. Kailangan kamayin niya, Jay. Sige, te. Sa isang condition, te. Huwag niyo sasabihin kay kuya na ako nag-donate. Tsaka, huwag niyo akong mahanapin, te. Jay, sige. Tara na. Wala na tayo panahon. Sige na, ate.
Buti naman, magaling ka na. Oo nga eh. Salamat at kahit pa paano eh, gumaanggang na yung pakaramdam. Siya nga pala. Asan pala si JJ? Oo nga. Kahapon ko pa hinahanap ah. Alam niyo ba? Alam mo ba, Erwin, kung sino nag-donate sa'yo? Kaya ka gumaling? Si JJ. Ha? Oo. Kabilin-bili niya sa akin. Huwag ko sabihin sa'yo. Bakit? Bakit hindi mo lang sinabi? Eh, wala na tayong maisip na paraan eh. Saka, ang tagal-tagal na nung operasyon ni Kuya. Ba't mo lang ngayon sinabi sa amin? Oo nga, ate. Pinili kong di sabihin sa inyo para wag na kayong mag-isip pa. So kung si JJ nag-donate, nasaan na siya ngayon? Okay naman siya, di ba? Ate, nasa ba si JJ? Ano nangyari, ate? Wala na siya. Hindi niya kinaya ang operasyon. Wala na si JJ. Ate, totoo ba? Oo. Wala na siya. Ate naman, nagbibiro ka lang ate. Hindi Joke totoo lang yan. yan, joke lang yan. Hindi. Pinili kong hindi sabihin sa inyo para hindi na kayo mag-alala. Ayokong madagdagan pa yung iniisip mo. Ate naman, bakit? Bakit kailangan mangyari sa atin to? Bakit? Sa ulit ulit, pinili niya pa rin tumulong sa atin, sa'yo. Kahit na masama ang loob niya sa atin, ginawa niya pa rin yung para sa'yo. Ate, Wala na si JJ. Wala na siya. Hindi ba lang natin na parang na sa iyo? Pag mamahal na gusto niya maramdaman ng galit sa atin. Wala na, huli na ang ano nangyari sa atin to? Ano si JJ?